para sa iyo at sa inang bayan. Mahal na mahal kita, Andres. Sana hayaan mong mahalin ka rin ang prinsipyong iyong pinaglalaban at ang inang bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap na mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso't kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapihan ng bahayang ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pare. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ng yakap ng kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na. Tuloy ka. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang ihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo.
Ngayong kasama ka na sa Kilusan, ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo, Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo. Bata, para sa tingnan. Basahin mo, para sa tingnan. Pagpapasa mo para sa kinabukasan. Gandang umaga. Basahin mo para sa pagbabago. Para sa ating galayan. Basahin mo. May isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya, Supremo. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong nito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa Katipunan. Muli, maligayang pagdating. Ang sabi ng alamat, nasa bundok na ito, ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Agibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas. Ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinukol nila si Carpio sa kuwebang ito. At inipit siya ng dalawang nag-uumpong bato. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpugang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanig ng mundo.
Ang alamat na ito ni Bernardo Carpio, kailanman ay hindi makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalab hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Buenas noches, padre. Detecto cambios en el comportamiento de los indios. Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la Iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de 3 siglos, la Iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. Fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. No, ya usted. Usted es el gobernador general. Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios.